Noong 1981 sa Red Crow Indian Reservation, ang veteranong si Gizigo ay nangingisda sa kanyang bangka. Pagbalik niya ay sinimulan niyang linisin ang mga isda, ngunit laking gulat niya nang makitang gumagalaw ang mga ito kahit natanggal na ang kanilang lamang loob. Samantala, tinawag si Sheriff Traylor upang suriin ang aso ng kanyang dating asawa. Natuklasan niya na nalason ang hayop, kaya binaril niya ito para matapos ang paghihirap nito. Pagkatapos, binisita ni Traylor ang kanyang dating asawang si Joss na nagpaalam sa kanya na ang kanilang anak na si Joseph ay naaresto at pakakawalan lamang nila ito sa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang ama. Sumakay si Traylor sa kanyang sasakyan at tumawag mula sa istasyon upang ipaalam sa kanya na nakakita sila ng isang lalaki na kumakain ng buhay na manok. Nalaman din niya na ang isa pa niyang anak na si Lysol ay inaresto kasama si Joseph at tumawag si Gizigo dahil natatakot siya sa isang bagay. Pinuntahan ni Traylor ang kanyang ama na pinatingin sa kanya sa loob ng isang kahon kung saan gumagalaw pa rin ang lahat ng sinasabing patay na isda. Matapos magpasyang sunugin ang mga ito, lumabas sila at napansing gumagalaw din ang trunk ng sasakyan. Nang buksan nila ito, lumabas ang patay na aso at sinubukang umatake. Ngunit mabilis itong binaril ni Traylor. Pagkatapos ay sinunog nila ang mga isda at ang aso ng magkasama upang pigilan ang mga ito na mabuhay muli. Sa bilangguan, narinig ni Joseph at ng kanyang kapatid sa ama na si Lysol ang kanilang kasama sa selda na sumusuka sa sulok. Akala nila lasing lang siya, pero biglang sumuka ng maraming dugo ang lalaki sa sahig. Sa reception, dumating sina Traylor at Joss para ilabas ang mga lalaki, ngunit nang sabihin ng opisyal na mas madalas maaresto si Traylor kaysa sa isang manggagawa sa kalye, sinabi ni Joss sa kanya na maghintay muna siya sa kotse. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng opisyal na inaresto si Joseph dahil umakyat siya sa tuktok ng isang tulay at tumae sa isang dumadaang sasakyan. Ang opisyal at si Traylor ay pumunta sa selda upang palayain ang mga lalaki at nakita ang nagsusuka kanina na lalaki na walang malay sa sahig. Bigla niyang iminulat ang mapuputinan niyang mga mata at inatake ang opisyal na nagpapakita ng matinding lakas habang madali niyang nadaig ang pulis. Sumugod si Traylor para hulihin ang lalaki at sinuntok siya ni Joseph para lamang makagat. Pagkatapos ay tumalon ang lalaki pabalik sa pulis upang kagatin din siya, kaya ang iba ay nagmamadali upang hilahin siya pabalik. Galit na galit ang opisyal at sinimulang bugbugin ang lalaki gamit ang kanyang batuta hanggang sa mawalan na naman siya ng malay. Kailangang kalagkarin ni Traylor ang galit na pulis palabas ng selda, lock ang pinto sa likod niya. Maya-maya ay nagising ang nakakatakot na lalaki at kumatok sa pinto, kaya umalis si Traylor kasama ang mga lalaki. Nang maglaon ay nakipagkita si Joseph sa kanyang kasintahang si Charlie, na buntis at isinasaalang-alang na wakasan ito. Hindi pa niya ito sinasabi sa kanyang ama dahil ayaw nitong makipag-date siya sa isang katutubo. Magkahawak kamay ang dalawa at nagpas siyang itago ang sanggol. Sa ospital, sinisimulan ni Joss ang kanyang nursing shift at napansin niyang wala na silang bakunang tetanus, nakakaiba. Ipinaliwanag ng isang katrabaho ngayon na mayroon silang nakakabaliw na dami ng mga pasyenteng may kagat. Biglang nakarinig ng ingay si Joss at pumunta siya sa koridor para makita ang mga taong tumatakbo palayo kasama ang isang pasyente na umaatake sa isang doktor. Sa gabi ay pumunta si Traylor sa bahay ng kanyang kaibigan na si Shuker dahil kakaiba ang kinikilos ng kanyang asawa. Si Traylor ay nagmamadaling umakyat at natakot nang makita ang babae na kinakain ang sarili nitong sanggol. Sa sandaling makita niya si Traylor, inatake niya ito at nagawang kagatin ang braso nito. Sa tuwing itinutulak niya siya ay bumabalik siya para sa higit pa, ngunit sa huli ay nakahanap si Traylor ng paraan at tumakbo palabas ng bahay. Maya-maya ay lumabas din ang babae at tumalon kay Shuker para agad siyang kagatin. Gumulong sila sa lupa hanggang sa wakas ay mahanap ni Traylor ang kanyang shotgun at ginamit ito para bugbugin ang babae hanggang mamatay. Pagkatapos, umalis ang mga lalaki sa kotse ng pulis. Tumawag si Traylor sa istasyon at nalaman na ang kanyang ama ay nakakita ng ilang kakaibang bagay. Nag-iwan din si Joss ng mensahe na nagsasabing huwag silang magpapakagat. Pagdating nila sa ospital, nakita nila ang isang patay na lalaki sa ibabaw ng ambulansya. Magigising na sana siya, ngunit nagpakita si Joss at binaril siya. Si Joseph ay na-stuck sa loob ng ambulansya at may isang pasyente sa likod niya na umaatake din. Nang muling makagat si Joseph, ipinutok ni Traylor ang pinto na nagpapahintulot sa bata na sipain ang umaatake sa kanya palabas.
Susunod na sinubukan ng babae na salakayin si Trailer, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Bumper na may dalang chainsaw at pinutol ang kanyang ulo. Pagkatapos ay nakipagpulong ang grupo kay Gizigo sa tulay upang sunugin ang mga katawan habang ipinapaliwanag niya na ang mga patay na tao ay muling nabubuhay. Pagkalipas ng 6 na buwan, gumuho ang lipunan. Lumalabas na ang lahat ng mga pag-atake ay nagmula sa mga zombie, ibig sabihin nangyari ang apocalypse. Gayunpaman, maayos ang kalagayan ni Trailer at ng kanyang mga kasamahan anuman ang mga kagat dahil imyon ang mga katutubong tribo. Ngayon ang Red Crow Reservation ay isang fortified compound. Ang mga moose at usa ay malinaw na makakain, ngunit ang anumang bagay mula sa tubig ay hindi. Sa entrance ng compound, tinutuya ni Lysol ang isang sundalong zombie na nakabitin sa ilang kadena. Nag-ambala siya sa pagdating ni Joseph, na nagdala ng 3 puting nakaligtas, si Lilith, isang lalaki, at ang kanyang anak na babae. Sinuri ni Lysol ang babae at natuklasang may itinatagong kagat ang ama, kaya hinampas niya ito ng kanyang sandata. Matapos pagalitan si Joseph dahil sa hindi pagsuri ng maayos, sinabihan ni Lysol ang lalaki na tapusin ang kanyang anak na babae o siya ang gagawa nito. Lumapit si Charlie sa pagtatanggol ng lalaki at iniisip kung papatayin ni Lysol ang kanyang sanggol kung sila ay ipinanganak na may sakit din. Nang sabihin ni Lysol na oo, sinuntok siya ni Joseph. Nagsimula ang isang pagtatalo hanggang sa maputol sila ni Trailer, na pinagalitan sila sa pag-aaway bago ipahayag na dapat nilang patahimikin ang babae. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ni Charlie sa lalaki na wala silang pagpipilian, kaya kinaladkad sila ni Lilith para pumasok. May malaking palakol si Bumper ngunit masama ang pakiramdam niya sa pagtapos sa isang bata. Habang nagising ang babae bilang isang zombie, kinuha ni Trailer ang palakol at tinapos siya. Sa loob ng compound, sinabihan ng ama na sunugin ang kumot na may dugo ng dalaga. Ininterview ni Joss si Lilith na nanunumpa na hindi siya nakagat o nakakain ng laman ng tao. Gayunpaman, kapag pumunta siya sa banyo, tumingin siya sa salamin upang tingnan ang kagat na kanyang itinatago. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nang tingnan niya ang mga stall, nadiskubre niyang tinapos ng ama ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at ngayon ay nagising na siya bilang zombie. Samantala, pinag-uusapan ni Trailer at ng kanyang team ang mga bagong paraan ng pagprotekta sa compound dahil araw-araw ay dumarami ang mga zombie. Mayroon ng mga gwardya sa mga dingding na bumabaril sa kanila at ang mga nakatambak na katawan ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa kanilang sinusunog. Sa tulay, pinapanatili ni Bumper ang harang sa pamamagitan ng paggamit ng harvester na pumuputol sa mga zombie nang hindi nagsasayang ng bala. Naging problema rin ang mga natitirang survivor dahil narinig nilang imyon na ang tribo. Patuloy silang pumupunta sa compound at humihingi ng tirahan at ang kanilang bilang ay nagiging mahirap pamahalaan. Ang pinakakailangan nila sa ngayon ay gas. Naputol ang pagpupulong nang ipaalam sa kanila ang lalaki na zombie sa banyo. Inilabas ni Trailer ang kanyang machete at pinabagsak ang nilalang. Sa gabi, sinabi ni Charlie kay Joseph na si Lysol ay naging mas hindi matatag mula nang mangyari ang apocalypse. Sinabi rin niya sa kanya kung paano siya tinatrato ng ibang mga tao sa compound na nagpapaliwanag na sa tingin nila ay magiging zombie ang kanyang sanggol dahil puti siya. Inaliw siya ni Joseph at ipinaalala sa kanya na ang kanyang dugo ay gagawing imyon ang sanggol. Kasabay nito, pinuntahan ni Trailer si Joss dahil nakagat siya ng ama na zombie at inaalagaan ni Joss ang sugat habang pinag-uusapan nila ang paparating na apo. Inihayag na si Trailer ay may 12 ng mga peklat na nakuha niya sa pakikipaglaban sa mga zombie. Kalaunan ay nagreklamo si Lysol tungkol sa dami ng mga puting tao na pinahihintulutan nila sa compound. Itinuro niya na mapapagod sila sa pagiging pastol ng Indian at maaaring tumalikod sa kanila anumang araw ngayon, binanggit pa na ang isang sinungaling lamang ang maaaring magpalabas ng salot na zombie sa kanilang tahanan. Iniisip pa rin ni na Trailer, Joseph, at Gizigo na ang pagliligtas sa mga tao ang tamang gawin, ngunit sumasang-ayon si Joss kay Lysol. Pagod na sa lahat ng panunumbat, nagpa-party si Lysol sa kanyang lugar na kinabibilangan ng alak, si Mary Jane, at happy powder na dala ng isang dealer. Humingi siya ng paumanhin kay Joseph sa pananakot sa sanggol, ngunit sa palagay ni Joseph ay ang mga bagay na tinira niya ang dahilan ng paghingi niya ng tawad. Pagkatapos ay ibinahagi ni Lysol ang isang kwento tungkol sa araw na ginamit niya ang kanyang bibig sa isang babae nang hindi alam na siya ay nasa kabuwanan ng pagdadalaga.
Naputol ang kanyang kwento sandali nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga kaibigan na humihiling sa kanya na piyansahan sila palabas ng kulungan, kaya walang pagdadalawang isip na sumugod si Lysol sa istasyon. Nakita ng mga pulis ang dugo sa kanyang bibig at ipinagpalagay na gumawa siya ng masama, kaya inaresto siya sa lugar. Pagkatapos ay nagbahagi ang dealer ng isang maliit na teorya, sa palagay niya ang salot ng zombie ay hindi isang gawa ng Diyos. Ito ay ang pagbabalik ng Earth sa sangkatauhan para sa kung paano nila tinatrato ang planeta. Ilang sandali pa ay narinig ni Joseph ang ilang sigaw at pinuntahan niya ang kanyang kapatid para lamang matuklasan ang naging zombie na Lilith na kumakain sa miyembro ni Lysol. Samantala, bumisita sina Gizigo, Trailer, Shooker, at Bumper sa isang abandonadong garahe upang maghanap ng gas. Itinatali ni Bumper ang isang lubid sa harap ng pinto at kinatok ito bago bumukas. Kapag lumabas ang isang zombie, natiso dito sa lubid at binaril ito ni Trailer. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob at nakakita ng mga bangkay sa bawat sulok. Biglang bumagsak ang isang zombie sa kanyang harapan at mabilis niya itong binaril at nalaman niyang patay na ito. Nang makapasok siya sa loob, natuklasan ni Trailer na napatay na ng kanyang ama ang lahat ng mga zombie sa gusali. Bumalik kay Joseph, sinusubukan niyang kaladkarin ang kanyang kapatid upang makita si Joss para pangalagaan ang sugat, ngunit patuloy na iginiit ni Lysol na kailangan nilang itaas ang alarma. Niyakap niya si Joseph habang humihingi ng tawad, ngunit isa pala itong trick para saksakin siya dahil sinisisi niya ito sa pagdadala ng lahat ng mga tagalabas na iyon. Pagkatapos ay pinakawalan ni Lysol at ng dealer si Lilith sa compound para makagat niya ang lahat ng puting tao. Isang dugo ang Joseph ang tumakbo papunta sa mga dorm at isinara ang pinto bago nila marinig ang kaguluhan sa labas. Sinubukan ni Joss na sabihin sa mga tao na manatiling kalmado at ipinaalala sa kanila na mayroong emergency exit, ngunit ang natatakot na lalaki ay tumakbo pa rin sa harap ng pintuan at agad na napatay, at ang kanyang dugo ay dumanak sa ilalim ng pinto. Hindi nagtagal ay bumalik ang koponan ni Trailer sa compound at kahit sa mga saradong pinto ay masasabi nilang nalampasan na ito ng mga zombie. Ginagamit nila ang radyo para tawagan si Joss na nagpapaliwanag na nagtatago siya sa basement kasama ang mga nakaligtas. Binuksan ni Shooker ang pangunahing gate at nagpatugtog si Bumper ng ilang musika sa kotse, dahilan upang lumabas ang mga zombie upang tingnan ang ingay. Habang umaakyat sila sa kotse, nagsimulang magmaneho si Bumper kaya sinundan siya ng mga zombie palayo sa compound. Dahil alam na maaaring marami pa, ipinadala ni Trailer si Shooker para kunin ang truck habang pinapatay ni Gizigo ang isang gumagapang na zombie gamit ang kanyang espada. Pagkatapos ay pumasok sila sa gusali ng dorm kung saan pinapatay nila ang higit pang mga zombie sa pintuan bago pumunta sa basement. Nakita nila sina Joss at Joseph na itinutulak ang pinto laban sa isang grupo ng mga zombie, kaya pinutol ni Gizigo ang kanilang mga braso upang payagan si Trailer na i-lock ang pinto gamit ang kanyang kutsilyo. Sinabi nila sa mga nakaligtas na tumakbo sa labas dahil naghihintay ang truck at sa parehong oras na nagsimulang makaramdam ng contraction si Charlie. Sa sandaling iyon ang mga zombie ay nagawang basagin ang pinto at walang pagpipilian si Trailer kundi ang magpaputok. Nakuha ng tunog ang atensyon ng iba pang mga zombie sa compound, kaya sinabihan ni Gizigo si Shooker na itaboy ang mga nakaligtas. 2 tao ang nahulog sa truck sa proseso at kinakain pa rin ng mga zombie. Kinaladkad ni Trailer sina Joss, Joseph, Gizigo, at Charlie upang magtago sa koridor patungo sa emergency exit, ngunit masasabi niyang hindi magtatagal ang pinto at sinabihan ng kanyang pamilya na umalis nang wala siya. Sa bilang ng 3 ay binuksan ni Gizigo ang pinto at lumitaw ang Bumper sa isang kotse. Di nagtagal ay sinira ng mga zombie ang kabilang pinto at tumalon kay Trailer upang simulan ang pagpapakain sa kanya habang sinusubukang hawakan ni Joss ang kanyang kamay, ngunit pinilit siya ni Gizigo na bumitaw. Ang pamilya ay umalis sa kotse habang si Trailer ay namatay sa hagdan. Pansamantala, nakuha ni Lysol, ang dealer, at ang kanyang mga kapwa thugs ang lahat ng nakaligtas na puti at isang zombie. Pinipilit nila ang isang babae na humingi ng tulong sa radyo na may kwento tungkol sa isang patayan na nangyayari sa simbahan. Matapos mangakong tutulong si Gizigo, ibinaba ni Lysol ang tawag at hinayaang kainin ng zombie ang babae. Sa umaga ang dealer ay naghahanda upang sunugin ang lahat ng mga nakaligtas, ngunit ang kanyang pagsasalita ay naputol ng pinutol ni Gizigo ang kanyang ulo gamit ang isang espada.
Sa labas ay sinubukan ni Joss na gabayan si Charlie sa pamamagitan ng kanyang mga gamit habang binabantayan sila ni Bumper, ngunit bigla siyang tinamaan ng espada sa kanyang dibdib. Ito ay si Lysol, na kinaladkad si Charlie palabas ng kotse bago buksan ang trunk ng isa pang sasakyan upang maglabas ng isang zombie. Mabilis na nagpaputok si Joss, ngunit hindi tumama ang lahat ng kanyang mga putok at naubusan ng mga bala. Tumalon ang zombie kay Charlie at kinagat ang kanyang leeg bago tuluyang dumating si Joseph upang putulin ang ulo ng nilalang. Pagkatapos, inutusan ni Gizigo si Joseph na parusahan ang kanyang kapatid gamit ang isang punyal. Bago saksakin, inamin ni Lysol na kusa niyang pinapasok si Lilith at nakuha ang inspirasyon mula sa relasyon ni Joseph kay Charlie. Pagkatapos ay bumaril si Gizigo sa hangin para makuha ang atensyon ng mga zombie na tumakbo para kainin ang katawan ni Lysol habang siya ay nabubuhay pa. Ang pamilya ay patuloy na gumagalaw sa paglalakad at nakarating sa baybayin, ngunit sa kasamaang palad ang nag-iisang bangka ay nasunog. Sa kabutihang palad ay nagpakita si Shooker sa isa pang bangka na nagpapaliwanag na narinig niya ang mga putok. Si Joss, Charlie, at Joseph ay naghanda para umalis, ngunit tumanggi si Gizigo na umalis muli sa kanyang lupain at piniling manatili. Pagkatapos magbahagi ng emosyonal na paalam sa kanyang apo, sinimulan ni Gizigo na labanan ang mga papasok na zombie. Nagawa niyang patumbahin ang isang grupo ng mga zombie, ngunit ang grupo ay masyadong marami at kalaunan ay nanaig sa kanya upang kainin siya. Sa huling eksena, habang nakasakay sa bangka, ipinanganak ni Charlie ang isang malusog na batang babae. Iginiit ni Joseph na dapat niya siyang hawakan, ngunit saglit lang siya kinuha ni Charlie dahil nag-aalala siya sa kanyang paparating na pagbabago. Matapos ibigay ang sanggol kay Joss, humingi ng awa si Charlie at walang choice si Joseph kundi barilin siya. Habang nagsisimulang umiyak ang sanggol, si Joseph ay nasiraan ng bait. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.